A blessed day to everyone. I am Alyssa Sendon and welcome to my day 6 of 365 daily devotion. And today is December 6, 2025 at ang atin namang pag-uusapan ngayon ay patungkol sa ano ba ang apelido ni Jesus. Itong devotion natin ay pinamagatang Jesus the Messiah. So for our concept by Pastor Russell, Jesus as the Messiah means He is God's anointed Savior, the one promised through the prophet to rescue, restore, and reign. He fulfilled Israel's long-awaited hope through His life, death, and resurrection. His messianic mission is God's sovereign plan accomplished with certainty, securing redemption for all whom the Father has given Him. At ang ating namang Matthew, ang ating scripture ay matatagpuan sa Matthew 16 verse 16. Ito yung book na kung saan yung panahon na to is kinakausap ni Jesus yung kanyang disciples na si Pedro patungkol nga kung sino siya para sa kanya. Dahil nung panahon na to, maraming tao ang nagsasabi na si Jesus ay siya si John the Baptist na nabuhay muli si John the Baptist, siya si Elijah, at siya ay isang panibagong propeta lamang. Pero sabi ni Peter, Jesus, you are the Messiah, the Son of the Living God. Sa Tagalog, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At si Christ, si Jesus, yung Christ, hindi ito yung apelido niya. Si Jesus hindi Christ ang apelido niya kasi yung Christ, it is His title, which also called Messiah. At yung Messiah, ang ibig sabihin naman nito ay anointed o yung itinakda or iniluklok na tagapagligtas at hari. Anointed by God, the Father God. Hindi siya anointed by the people lang, dito sa yung mga tao lang. Sa Psalms verse 2, dito natin makikita yung paghahari ng Diyos at yung mga planong iginawa niya. Ito yung patungkol sa ang paghahari ng pinahiran ng Panginoon. At dahil ang topic natin ngayon ay apelyido ni Jesus. Yung apelyido kasi before and now. Before sa Bible, yung apelyido nakasunod sa pangalan ng Father or sa title. Katulad nga nun ni John the Baptist. So wala silang specific na apelyido. Unlike ngayon na meron ng family name. Ito yung apelyido ng father at kanilang father, ating father, yung mga ama natin. Yan, meron tayong family name. So, dako naman tayo sa teaching. Again, we have a 3 teaching. First one, first point of teaching, the Messiah is promised King. Si Jesus, yung Messiah, siya yung awaited King. Ayun nga dun sa devotion natin last day, yung about sa first gospel, yung tungkol sa Genesis, yung panahon na Eva at Adan, yung nung araw na fall into sin sila, si God nagsabi siya na mula kay Eve ipapanganak ang dudurog sa ulo ng devil. Ito yung about nga dun sa seed of a woman. Dito pa lang ay pinapahayag na si Jesus, darating si Jesus. At sa Isaiah 9 verse 6 to 7, ito yung patungkol sa kapanganakan at paghahari ng prinsipe ng kapayapaan. Dito makikita natin yung prophecy kung paano isasaayos ni Jesus yung mundo. Makikita dito mga prophets, nakikita nila na pag pinanganak na ang Messiah, magkakaroon ng redemption,
restoration, renewal, at syempre, healing. Kaya kung yung mundo natin, imposibleng maging pasama yun pasama ito ng pasama dahil si Kristo, siya yung in charge sa sa atin sa mundo natin. Si Kristo ay mabuti. Kaya nga kung mabuti yung mamumuno, syempre ang pinamumunuan niya ay magiging mabuti rin. Si si Jesus in charge sa atin. Unless mag-in-charge siya sa atin kaya tayo panigurado ay magiging mabuti rin. Unless hindi tayo maniniwala na siya is in control. Second point of teaching, the Messiah is the suffering servant. Si Jesus, hinaharap niya lahat ng suffering para lang makapaglingkod. Tayo, makapaglingkod siya sa atin. Hinarap niya lahat ng ating karamdaman, yung paghihirap natin, yung mga kasalanan natin, para tayo ay gumaling. Sabi nga sa Isaiah 53, verse 4, tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayunmay, ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit, siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasalanan, kasamaan, ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. So, eto na nga, nag-suffer si Jesus. Sinalo niya lahat ng dapat na para sa atin. At sa pamagitan ng kanyang mga sugat, ay gumaling tayo. Ayun, at makikita natin to sa ito yung pagpapako kay Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. At point 3 of the teaching, the Messiah will fix the broken world. Si Jesus, tanging si Jesus lang yung may kakayahan isaayos itong mundo natin, itong magulong mundo natin. Kasi, katulad nga sa mga prophet, nilook forward nila lahat nilook forward nila na tanging si Jesus lamang. And Jesus, gumamit siya ng ultimate strategy niya. Ano yung ultimate strategy niya? Ito yung pagde-disciple. Yung Great Commission, pagde-disciple, sabi nga ni Jesus sa Matthew 28, verse 19 to 20, sabi niya, go and make disciple of all nations, teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age. Diba? Ito yung pinaka-goal, ito yung ginagamit ni Jesus para mapabuti ang mundo natin. At for the application, meron tayong ABC, tatlong application. Unang-una, aspire to become a radical disciple of King Jesus. Dapat i-improve natin, i-develop natin, i-elevate natin yung pagsunod kay Christ. We have Jesus that commanded us. Kaya ano pang pinagdadalawang isip natin? Ano pang nag-uudyok sa atin na huwag sumunod kung ayun na nga mismo ang sinabi ng Panginoon. Pangalawa, believe that Jesus is in charge of all creation. Allow yourself to believe that everything is in Christ's control. Tayo, yung mga plano natin, kahit gaano pa katagal natin na plano, na ayos, gaano pa para sa atin detailed na, nagkakaroon pa rin ng butas, yung pagkakamali. Minsan pa nga, sa sobrang haba ng taon, hindi rin na natutuloy. Pero si Jesus, hindi siya ganon. Walang plano niya na kahit maliit na problema ang lumitaw. Walang plano niya ang may butas or pangit. Sunod, allow Jesus to be in charge in your life. I-allow natin si Jesus na siya na ang kumontrol sa ating buhay, na kumilos siya through our life. And point number 3, come to Jesus and let Him fix your brokenness. Kahit anong klase ng brokenness, financially,
relationship, sa spiritually, syempre. Yung kung may problema ka man sa past mo, kahit ano, lahat ng klase ng brokenness, ilapit natin kay Kristo. Lahat ng klase ng brokenness ay pinapagaling niya. At walang excuse yun kahit naging masama ka man dati or hindi ka mananiwala sa kanya dati, pagagalingin niya yan dahil ganun tayo kamahal ng Panginoon. And ayun lamang po for our today devotion. And before we end this devotion, let's have a short prayer muna for a closing prayer. Ama naming nasa langit, ikaw ay napakadakila. Maraming salamat po sa biyaya ninyo sa amin sa araw-araw. Itong devotion, yung mga salita, maraming salamat po. At binubusog nyo ang aming spiritual. Panginoon, kayo na po ang manguna sa buong araw namin na ito. Naway lahat ng aming natutunan at lahat ng inyong nais iparating sa amin ay aming makita at maibahagi pa sa iba, Panginoon. Mai-apply namin sa aming buhay at lumago kami, Panginoon. Maraming salamat sa inyong pagmamahal, sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan. Maraming salamat po, Panginoong Hesus. Ito lamang po ang aking samot-saring panalangin. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Ayan lamang po for today's devotion. See you tomorrow, day 7 of our devotion. Bye-bye.